akin. Hindi po ako drug lord. Sina Michael Yang at Alan Lim at yung mga protector nito na sila Albayalde, Aaron Aquino, Wilkins Villanueva, Bato de la Rosa, Bongo at Presidente Duterte. Tuloy po ang paghahanap sa akin para patayin upang itago ang katotohanan. Maaaring mapatay nila ako, pero ang katotohanan ay hindi mapapatay o mahitatago. Who was allegedly identified as a drug lord. Dahil meron ho kayong mga interviews, meron ho kayong mga social media posts na kung saan, meron kayong binabanggit na Mr. Michael Yang. No? Gusto lamang pong malaman ng committee ito kung parehas ba yung Michael Yang nating pinag-uusapan na kung saan, meron kaming nakita sa aming investigasyon dito na a certain Michael Yang na nagmamay-ari ng isang korporasyon ay konektado doon sa Empire 999 na korporasyon din na kung saan siya ang nagmamay-ari ng warehouse dyan sa Mexico, Pampanga na meron pong nagdalaman po ng 560 kilos of shabu. So, dahil po sa information na nakikita at naririnig namin na inyong sinasabi sa inyong mga interviews, gusto namin matanong kayo directly. So we will allow you to make your presentation and then allow us as well to propound questions after you make your presentations. Okay po ba yan? Opo, Mr. Chairman. Okay, maraming salamat po. So please proceed with your presentation. Ay, by the way, pwede ho namin kayong i-place under oath para ho lahat po ng inyong sasabihin sa committee ito ay pawang katotohanan lamang po na inyong sinusumpaan. Opo. Okay. Comsec, please administer the oath of Colonel Eduardo Asierto. Please raise your hand, sir. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this congressional inquiry? Yes, I do. Thank you. Thank you very much, Colonel Asierto. Please proceed with your presentation. Kung pwede po sana magbigay mo ako ng opening statement. Oh, yes, please. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Police Colonel Eduardo Asierto. Ako po ay isang pulis na nanilbihan ng mahaba at tapat para tulungan masawata ang iligal na droga sa ating bansa. Matagal po akong naging anti-narcotics operative at natalaga po ako bilang Deputy Director ng PNP Anti-Illegal Drug Group at PNP Drug Enforcement Group. Ako din po ang pareho kong Police Colonel Eduardo Asierto na matagal nang ipinapahanap at ipinapapatay ng dating Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko pulis. Pinapapatay po ako ni Duterte dahil natalisod ko at pinaimbestigahan ko sila Michael Yang at Alan Lim na malapit nilang kaibigan ni Senator Bongo. Ako po at kasamahan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre ng mga illegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim, mga personalidad sa illegal na droga na laging nakikitang nakasama ni Pangulong Duterte at Senator Go. Yung kasamahan ko pong si Police Captain Perote ay dinukot po sa labi ng isang hotel sa Bacolod ng 5 armadong kalalakihan na nakasuot ng bonnet at bulletproof vest. Meron din po silang mga lookout sa labas. Hindi na po makita hanggang ngayon si Perote at malamang patay na si Perote. Matagal na po akong natatakot para sa aking buhay dahil ako ay pinapapatay ni Duterte. Sila po ay ma-influensya hanggang ngayon. Pero this has got to stop. Tapos na ang maliligayang araw ni Duterte, Bongo at Bato de la Rosa. Panahon na po siguro ngayon na magtiwala sa ating pamahalaan. Nakita ko po na sa panahon ni Pangulong Marcos nagkaroon ng hustisya sa kaso ni Senator Laila de Lima. Nanalangin po ako na sana din magkaroon ng hustisya ang ating kaso at magkaroon ng accountability sa mga kasalanan ni Duterte, Bongo at Bato
de la Rosa. Isama na rin natin si Aaron Aquino, si Oscar Albayalde, at Wilkins Villanueva. Dapat na silang usigin ng batas. Dapat malaman ng tao ang kanilang kasamaan. Panahon na ng paniningil. Gusto ko pong ilinaw ang aking mga nalaman sa atraso sa bayan nila Duterte, Bongo, at Bato de la Rosa. Gusto ko din pong bigyan linaw ang mga akusasyon na ibinabato nila sa akin ni Duterte at mga kampo nito. At upang ipaliwanag sa mga kapwa ko Pilipino kung gaano tayo niloko sa mga kasinungalingan ng gobyernong Duterte. Una sa lahat, huwag sana kayong maniniwala sa mga ipinupukol sa akin ng mga kasinungalingan. Hindi po ako protektor ng sindikato ng droga. Hindi ako kidnapper. Wala akong dinukot o pinaransom ng mga drug personalities. Lalo na ang mga Chinese. Hindi ako involved sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Jik Ik Yo. Hindi ako nag-smuggle ng AK-47 at lalo hindi ako nagbigay ng baril sa NPA. Hindi ko inagaw ang search warrant operation sa Bongo Laboratory. Mamaya bibigyan din ako ang mga intelligence report ko. Ang dahilan kung bakit ako ginigipit ni Duterte. At bibigyan linaw ko din yung grade namin sa Davao noong gabi ng December 31, 2004. Hindi ko alam noon papalat tayo pinagulo ko ni Duterte. Ang utos pa nga ni Duterte ay sunugin ang Shabu Laboratory, pero hindi ako pumayag. Sinabi ko na ito dati. Ako ay nalulungkot kasi umabot ng ilang taon bago ko maihalad ang aking panig. Noong 2017, lumapit ako sa Senado kay Senator Gordon noon upang ilantad ang aking intelligence report. Pero imbis na ako ang pakinggan, itinago lang ang aking report at hindi isinapubliko. At ako pa ang pinalabas na protektor ng droga sa report ng Senate Blue Ribbon. Hindi siya nakinig sa akin kung ano man ang dahilan niya dahil sa pagsipsip. Noon kay Duterte. Si Duterte ang pinanigan niya dahil sa kanyang railroaded Senate investigation laban sa akin. Ako ay wrongly nadiin at ako ay kinasuhan. Ginawa akong drug lord kahit ako ay nagtatrabaho lamang. Sa totoo lang, kung hindi pinago ang intelligence report ko kay Michael Yang at Alan Lim, baka hindi nangyari ang korupsyon ng Parmali. Walang nanakaw na pera ng bayan. Hindi nalagay sa panganib ang buhay ng mga healthcare workers dahil sa delayed, substandard, o expired na face mask at face shield. Baka hindi sana maraming namatay na Pilipino. Napakaswerte nila ang Michael Yang at Alan Lim. Hindi nila kailangang idepensa ang sarili nila. Kasi si Atty. Duterte, mga alipores niya, ang abogado at tagapagtanggol nila. Wala po akong planong magtago o tumakas o hindi panindigan ang aking intelligence report. Tatlong beses po akong umattend sa Senate Blue Ribbon hearing. Noong una, may catheter pa ako noon. Yung pangalawa, after sa pisina ni Senator Gordon sa Blue Ribbon. Ibigay ko kay Senator Gordon ang report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim. May mga stenographer doon at napakaraming abogado at staff ni Senator Gordon. So may hearing na nangyari doon. At nag-oath ako doon. May minutes pa nga yun. Hearing na yun. Yung pangatlo, nung scheduled Blue Ribbon hearing na last kong natinan, may media. Subalit, hindi ako tinanong ni Senator Gordon sa hearing na yon tungkol sa aking intelligence report. Sa mga sumunod na hearing, hindi na po ako naka-attend dahil pinapakatay na ako at takot po ako para sa aking buhay. Tao lang po ako. Siguro naman, kung ngayon, nakikita nyo na nagsasabi ako ng katotohanan at lumalabas na ang katotohanan at ang kawalang hiyaan ni Duterte.
Sana mag-dismiss na po yung kaso na ipinail laban sa akin. Hindi po ako drug lord. Sina Michael Yang at Alan Lim at yung mga protector nito na sila Albayalde, Aaron Aquino, Wilkins Villanueva, Bato de la Rosa, Bongo at Presidente Duterte. Tuloy po ang paghahanap sa akin para patayin upang itago ang katotohanan. Maaaring mapatay nila ako, pero ang katotohanan ay hindi mapapatay o maitatago. Nakikiusap po ako sa taong bayan. Magising at mamulat na po tayo sa mga kasinungalingan at korupsyon ng gobyernong Duterte.